Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon po ay pagninilayan natin ang pagbasa na ukol dito sa kapistahan ng pagluluklok sa banal na krus o sa Santa Cruz, na dati po ay ipinagdiwang noong 3 ng Mayo. Kaya nga nagkaroon tayo ng tradisyon dito sa Pilipinas sa Santa Cruz, banal na krus, na inilipat naman po ng simbahan ngayong araw na ito, 14 ng Setyembre. At dito po sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan ay pinaalala po niya sa atin ng dalawang bagay. Una, ipinaalala po niya sa atin na kinakailangan na ang anak ng tao, kung paano noon sa lumang tipan ay iniluklok ang tanda ng banal na ahas, no, upang mapagaling ang mga tao na nahagat ng ahas, ay ganoon din dapat itaas ang anak ng tao. No? Napakagandang isipin na ang ating Panginoon Diyos ay walang ibang dinanais sa atin kundi ang ating kabutihan, ang ating kaligtasan, ang pagtubos sa atin. At hindi na ito ginawa sa isang paraang hindi personal. Talagang itinaya niya ang kanyang sarili, na kung kaya't ang salita nagkataong tao, ang ating Panginoon Jesus ay nagpakasakit, ipinako sa krus at namatay. At pagkatapos ay muling mabubuhay. Napakagandang isipin na tayo ay buwis buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pangalawang bagay yung sinasabi sa atin ng awit ng World Youth Day noong 1995, no? For God so loved the world that He gave us His only Son. Na dahil mahal ng Diyos ang daigdig, ang sanlibutan, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang likas na anak, no? Upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mailigtas, no? Na di tulad ni Isaac na talagang iniligtas ng Diyos mula sa pagpatay ng kanyang o pag-aalay ng kanyang ama, si Abraham, ay sa bagong tipan, kumbaga ay tinuloy ng Diyos, no, ang pag-aalay ng sariling anak pakundangan sa atin. Madaling sabihin ito, ngunit yung pagnanamnam dito, yung bang pag-iisip, pagninilay, ako pala ay mahal ng Diyos. Na sana maisip din natin na dahil sa ating kasalanan na kung bakit si Jesus ay nandoon na ipako sa krus, sapagkat ito ang magbubunsod sa atin upang naisin na huwag na magkasalang muli, na sa kabila ng ating mga karupukan at kahinaan, nandiyan yung pagsisikap sa tulong ng Diyos na laging paakay sa Kanya, na alam natin na napaka-basic nung gumawa ng mabuti, umiwas sa masama. Ngunit alam din natin na sa tunay na buhay hindi ganoong kadali, na kailangan natin talagang magpunyagi sa tulong ulit ng ating Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo. Nawa ang pagluluklok sa banal na krus ay hindi lamang magpaalaala sa atin tungkol sa mga krus na isinusuot o yung krus na nakikita natin, kundi itong krus na dapat sana kahit sa ating munting paraan maisabuhay natin. Kapag meron tayong konting discomfort sa buhay, sana wag naman yung angal agad, no? Complain agad, no? Na sana may konti tayong sense ng kaunting sakripisyo, no? Sapagkat labis ang sakripisyo ng Diyos para sa atin, na sana tayo rin kahit kakaunti. At itong sakripisyong ito marahil pagpapasensya sa ating kapwa at maging sa ating sarili, sapagkat alam natin hindi tayo perfecto, lagi tayong work in progress. Kung kaya kapag tayo nag-aantanda, no, alalahanin natin na hindi lamang tayo sumasampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kundi yung hugis ng ating pag-antanda ay ang banal na krus. Isang banal na krus na naghihintay sa atin upang sundan si Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos.